Sa ngayon kasi, meron tayong tatlong major issues pagdating sa aquaculture and fisheries. One is yung declining fish catch. Exacerbated to ng mga incidences ng IUU fishing at the same time ng climate change impacts. Pangalawa is yung poverty in coastal communities. Alam naman natin na ang ating mga fisherfolk is isa sa mga poorest of the poor. And then isa pa is yung post-harvest losses. Dahil kulang po tayo sa mga modernong equipment at saka sa mga infrastructure pagdating sa post-harvest. This is actually hindi lang sa Philippines kasi it's a global trend na talagang bumababa na yung ating catch sa capture fisheries kasi nga hindi naman siya infinite. So umabot talaga sa na nando na tayo sa medyo konti na lang talaga ang nahuhuli natin. Kasi mas madami tayong kinukuha kaysa sa pag-reproduce ng ating resources. So kaya nagdi-decline yung ating catch. Dahil dito sa tatlong major na issues natin pagdating sa fisheries, minabuti ng BIFAR at the same time with World Bank na magkaroon ng project nga itong Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project. Isa sa mga components ng FishCorp project ay ang MARLIN or ang tinatawag natin na Modern and Resilient Livelihood Investments. So, may tatlo po siyang subcomponents. Una doon, yung Fisheries Livelihood Diversification and Development, yung Aquaculture and Fisheries Enterprise Development, at saka yung Aquaculture and Fisheries Infrastructure. Ang MARLIN Subcomponent 2.1 ay ang Fisheries Livelihood Diversification and Development. Isang subcomponent ng MARLIN na patungkol sa pagbibigay ng livelihood grant at training para doon sa mga fisherfolk o kaya group na apektado ng ating management measures under sa Fishcrim 1.1 na subcomponent sa pamamagitan ng pagbibigay ng alternatibong pangkabuhayan na may kinalaman sa sektor ng pangisdaan. Sa ilalim ng component na ito, may iba't ibang uri ng training program. Una, yung organizational strengthening. Sisiguraduhin nating mapag-igting ang kakayahan ng mga miyembro na gampanan ang kanilang mga tungkulin. Pangalawang training dyan yung technical training. Ang training ay nakasentro ito sa mga teknolohiyang may kinalaman sa mga livelihood grant. Ang pangatlo naman ay yung mga vocational training sa pamamagitan ng makipag-partner sa iba't ibang training institutions tulad ng TESDA. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng karagdagang income source. Itong subcomponent 2.2 ng MARLIN which I handle is the so-called Fisheries and Aquaculture Enterprise Development. So, from the keyword na enterprise development, dito ang mga tinatarget na mga beneficiary groups, no, ay yung mga fishery co-ops, associations, and even those in partnership with the private sector, no. Sinasama na rin dyan ngayon ang mga SME, small and medium enterprises. So, ang pinaka-objective, no, o layunin ng subcomponent 2.2 ay matulungan itong mga fisheries co-ops, associations, na maging entrepreneurial na sila na across value chain na yung kanilang operating environment, no? At para mas mabigyan sila ng economic opportunities na hindi lang sila supply driven, normally yung mga nandito sa nag-uumpisa pa lang sa value chain, puro ang isip lang nila ay mag-produce ng mag-produce without necessarily thinking, no, yung malalim na pagpaplano kung paano masusustain yung kanilang livelihood. So, dapat nga ay maging market-driven sila para masabi silang entrepreneurial na yung approach nila, enterprise na sila.
So, nandyan na yung kung kailangan yung production, syempre, kung kailangan nilang mag-value adding sa processing na yan, at syempre yung sa marketing part, no? So, yun yung pinaka-pangunahing adhikain ng subcomponent 2.2. Bilang magtugon sa mga pangangailangan ng ating mga mangingisda, ang Marlin 2.3 ay may layunin na suportahan ang pagpapatayo ng mga makabago at matibay na infrastruktura, mga pasilidad na magagamit para sa pananaliksik at mga pasilidad para sa commercial na serbisyo. Ang mga halimbawa po nito ay ang ating fish landing facility, ice plant and cold storage, ating mga fish processing facility at mga bagsakan centers, mga warehouse at saka mga fisheries laboratories. So, napakahalaga ng mga itatayong infrastruktura at pasilidad. Kaya hindi lang ito mapakinabangan ng ating mga malalaking negosyo, kundi pati na rin ng ating mga maliliit na mangingisda na isa sa ating mga beneficiaryo. Para magarantiya ang iba pa at maaring magkaroon tayo ng maayos na konsultasyon sa ating mga lokal na pamahalaan at mga negosyante. So, dapat isali natin sila sa ating plano, ang ating mga small business owners sa pamamagitan ng public consultations o forum o mga focus group discussion para maintindihan nila ang tunay na adhikain ng pamahalaan at ang pangangailangan din nila para makita natin mismo na ito ay makapagbibigay ng tamang output. Pantay na access sa infrastruktura o tinatawag nating inclusivity. So, sinisigurado natin na hindi lang sa Central Business District itatayo ang mga pasilidad. Dapat may access din ang mga rural o semi-urban na lugar kung saan marami ang mga maliliit na negosyante at nandoon din ang ating mga fisher folk. There are targets for the project, and then one of the important project development objectives will be the increase of income per household, no? At least 3% per year. At the same time, the managed stocks of the priority species in the FMAs must be recovered or restored at least 50% for the whole project duration. And the production losses will be decreased at least 5% through the presence of the facilities provided by the project. At the same time, the coastal and marine resource conservation and management should be in place also, so that the regeneration of the fish stocks in the FMAs will be obtained. So sa kasalukuyan, meron na tayong 32 aprobadong proyekto at nasa proseso na tayo ng pagbili ng mga materyales upang mabuo at ma-turnover na ito sa ating mga benepisaryo. Kasabay ng proseso ng pag-aproba ng mga proposals ay ang pagbibigay ng mga kaakibat na trainings at workshop para sa ating mga benepisaryo. Bukod pa dito, mayroon pa tayong humigit kumulang sa 20 na proyekto na kasalukuyang isinasailalim natin sa review o pagsusuri at tumatanggap pa tayo ng mga proposal na rolling basis. Ibig sabihin, any time of the year, pwede tayong tumanggap at tuloy-tuloy po ito. Dito sa enterprise, I think may 2 na. But in the process, I think na yung procurement niya, inaayos yung kanilang proposal pa ba. At kasalukuyang ongoing pa po yung mga assessment ng mga proposals from the BGs. Ang sigurado po ako, ang FCU 7 and I think FCU 8
ay may mga naka-line up siyang papasok na mga proposals for the window 2, no, yung enterprise grant. At andun yung effort pa ng ibang FCUs. Sa ngayon po kasi wala pa yung exact numbers because currently undergoing pa po ng assessment yung mga proposals. Saka pa lang po talaga fully sila maa-assess if they can qualify or not. Sa ngayon po, nasa ano na tayo, third year ng implementation. Marami na tayong nakaawang na mga proyekto. Ang iba, actually hindi sabay-sabay ang level kasi last year meron na tayong mga fisheries laboratories na nakakasana na itatayo kasi yung mga papeles ay naka-ready na. This year naman, meron tayong mga priority sites, 14 priority sites, both sa FMA 6 at sa Kasa 9 na ngayon ay hinahanda ang detailed engineering design. Bali, ang balak natin na kailangan bago matapos ang taong 2025 ay mayroon na tayong maipapatayong mga infrastructure project. Ang iba meron dito sa bandang Region 1, meron sa Region 3, meron din sa Region 10. Ang total natin na target ay at least 80 infrastructure projects yung ating itatayo sa buong project life ng FISCOR. So, sa ngayon po, open na po kami to receive proposals and expression of interest para po sa ating mga beneficiary groups at saka sa mga enterprises natin na interesado na makapag-avail ng grant, lalong-lalo na yung mga apektado po sa mga management measures na ipapatupad within FMA 6 and 9. So, sana po i-avail natin itong matching grants na ito kasi makakatulong po talaga ito sa mga kabuhayan ng ating mga maliliit na mga ngingisda. Andito po ang BIFAR kasama ang World Bank through the FishCorp project para tumulong po sa inyo. Sana ay samahan niyo po kami na ibalik ang sigla ng ating yamang tubig para sa isang matatag at masaganang industriya ng pangisdaan.